Sa magkahiwalay na press con, humingi ng apology ang mga sangkot sa isa sa mga actually ang pinakamalaki na iskandalo ng alleged cheating ngayong taon na sila Maris Racal at Anthony Jennings. I want to say that this is the last video na i-upload natin to discuss to. Actually, hindi na rin dapat ako magdadagdag kasi basically tapos naman na yung mga nangyari. But then, the apologies happened. And I can say na, hindi ko alam kung ako lang to ha. Kwento nyo rin sa ilalim, pero parang ang daming nadagdag na layers sa kwento na to, na imbis na matapos na, parang lalo lang dumami yung mga tao na nainis or nagagalit dahil sa mga sinabi. Generally, na-curious lang ako sa pag-iisip ng mga tao eh. Anyway, pupuntahan natin ngayon itong dalawang apology videos na nabanggit. And kayo na yung bahalang humusga kung sa tingin nyo, tama lang kaya yung mga tao sa iniisip nilang hinala sa mga video na ito. At this point, I'm generally more curious about the Filipino psyche more than the issue of Maris and Anthony. I will be here to simplify the story so everyone would understand. Okay, umpisahan na natin na Maris apology video. Pakita natin ng kaunti yung video niya. Today, I will be speaking from my heart. Lahat ng sasabihin ko ngayon ay galing sa puso ko. Today, I will take accountability for everything. Nagkamali ako. And I want to say sorry for everything that I have done. Maybe iba yung sinabi sa kanya. And I can attest that iba yung sinasabi sa akin. That's my side of the story. I have so many things to say. Hindi ako makapaniwala. Kapahinga pala ako ganito sa buhay ko. So to the public, I'm sorry that you got to see that very intimate side of me. Ganun talaga ako pag nagbigay ng pagmamahal. It was supposed to be private. It was supposed to be a private, intimate thing. I'm sad na nakita yun ng tao. And yes, I don't want to play the victim here. Nagkamali din talaga ako. And I want to say sorry to those people I have hurt. Isa-summarize natin. Just to get to the general idea. Una, June daw nung nag-break sila ni Rico. At nasa madilim na lugar daw siya at very vulnerable. Okay, so hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Nagkahiwalay sila, malungkot siya. And nangyari daw nito is parang nagkamabutihan sila. Sinasabi niya na lagi daw sweet sa kanya, laging mabait sa kanya, lagi siyang kino-comfort or inaalalayan. Eh, syempre, mafo-fall ka naman talaga pag ganun, di ba? And gwapo naman kasi talaga itong si Anthony. I think doon nagkamabutihan na sila base sa mga screenshots na nga. Pangalawa, ito na yung point na maraming maiinis pero itutuloy muna natin. Okay? Sabi niya, single daw kasi silang dalawa at that point, kaya pumatol daw siya. Okay. Pangatlo, dito na mag-umpisa magtanong-tanong yung mga tao and personally, ako rin mismo. More on that later. Ilang beses niya raw tinanong si Anthony kung single siya. And ina-assure daw siya ng lalaki na single talaga ito at wala silang ginagawang kasalanan. Okay. Medyo weird lang sa akin to kasi alam natin yung mga issues sa lumalabas naman sa atin yung mga issues. So parang imposible namang hindi nila alam yung mga pinopost ni Jamela. Yung mga ganun ba? Weird lang sa akin. Ituloy natin yung press con niya. Sinabi niya na ayaw niya raw mag-play ng victim card. Kaya nag-come out siya to set things straight. Parang ganon. Sinabi niya rin dito sa press con na minessage niya si Jam. Nag-DM siya pero as of the filming of this video ay hindi pa raw nagre-reply sa kanya. Sa lugar ni, pasensya na mukhang pinagtatanggol ko si Jam, pero masakit yon, ayaw mo nang makita yung madadagdagan lang yung stress mo pag nakikita mo yung mensahe. So parang iwasan mo na lang. Kung ako si Jam parang ganun yung nararamdaman ko. Madiin niya ring sinabi na wala talaga po siyang alam. Hindi ko po alam na sila talaga. However, humihingi raw siya ng sorry at ipapangako
na ipagpapatuloy yung kanyang career. Sa words niya, I think, kung naaalala ko clearly, is parang ipagpapatuloy niya daw yung laban. Parang gano'n. But this is where things start to get dirty. Kasi, yung mga tao, napapataas ang kilay habang sinasabi niya itong mga to. Sa isang photo sa internet, pakita natin. Daming memes eh. Sinabi dito, no, in-screenshot siya, nasabi, I didn't know na sila pa pala. Ito na yung question ng mga tao. Sabihin nyo sa akin ha, kung ganito rin yung question nyo. Kasi, kung hindi mo talaga alam na sila pa, bakit daw may pagpapadelete na nagaganap? Di ba yun yung viral na part eh? At this point, parang inaamin naman na totoo na lahat nung nandun sa mga screenshots. Balikan natin ha. Sabi dito, opo, delete natin to. Gets mo ba? Can we delete the messages? Mga ganyan. Even Boy Abunda, pinanood ko rin. He questioned this. Sabi niya, meron kayong exchange of messages ni Anthony na can you delete the screenshots and messages? To say that you didn't have any knowledge that they were still together, medyo question ko yun as an audience. And that's the exact same thoughts ko dito. And honestly, on a personal level ha, curious din talaga ako. Pag aamin ako sa inyo, nung nag-umpisa tong issue na to, Team Maris talaga ako. Until this point. Naniniwala naman ako, no, bilang isang modern millennial po ako, naniniwala ako na hindi dapat natin i-shame ang mga babae dahil sex positive sila. Walang mali doon kung ako yung tatanungin nyo. Kaya Team Maris ako. Pero hindi ko rin talaga makonect yung sinasabi niya. Hindi ko makonect the dots at minus points din talaga sa akin si Maris. Doon sa point na bakit may pagpapadelete unless may e-explain niya, no? Unless may valid na rason. Hindi ko lang talaga makonect yung pasensya. Kung magagalit po kayo sa akin, gusto ko lang din talaga malaman kung ano yung rason doon sa pagpapadelete ng messages. May nagsabi pa nga dito, the whole apology video is not about being sorry but to save her career and to throw hate on Anthony. Generally, ganun din yung nafe-feel ko dun sa apology video eh. And to be fair, kung ako talaga, no, hindi lang dapat si Maris talaga yung ginigisa dito and mas focus dapat tayo dun sa lalaki kasi talaga siya yung gumawa ng lahat. Tapos parang siya pa yung tahimik the entire time, diba? May isa pa akong nakitang comment and nasabi ko, ay oo nga. Sabi, si Maris Racal daw yung Katrina Halili ng henerasyon natin. Meron pa si Maricar Reyes. Isang lalaki din sila, alam ko eh. Isang lalaki yung naging issue sa kanila. Si Hayden Ko. Anyway, panahon namin yun. Tingnan natin sa susunod. Gawin natin content sa susunod kung curious kayo kung ano nangyari doon. Kung saan kinukutya ang pagiging sexual ng isang babae over the infidelity of a man na given lang. Di ba? Pag lalaki, manluloko talaga man lalaki. Okay. Tapos na yung usapan. Ganun lang, hindi sila kinukutya. Ngayon, pupunta tayo sa Anthony's apology video. Anthony Jennings delivers a 20.8 seconds apology video. May butal pang 0.8. Natatawa lang ako ng konti. Pasensya na po. At sabi ko, ano to? TikTok deliverable. Anyway, pupuntahan na natin siya. Basically, humihingi siya ng kapatawaran sa lahat, sa mga tao, sa mga audience, sa mga fans, sa mga nadamay, but especially, i-quote ko siya, humihingi ako ng tawad sa dalawang babae. To be fair, gusto ko din yung apology niya kahit sobrang ikli kasi parang walang ganun talaga mag-apologize. Kung ako tatanungin na, ganun mag-apologize eh. Okay, mali ako. Wala na ako ituturong kung sino-sino. Hindi ko ipopoint na siya kasi may kasalanan. Ito yun, plus sa akin si Anthony dito sa point na to. Sobrang ikli lang. I just wish na mas naintindihan pa natin kung bakit niya nagawa or ano yung nararamdaman niya. But anyway, kanya-kanyang apologies tayo. Sa lahat ho ng mga nangyari nung nakaraang araw, sa lahat ho ng mga taong nasaktan ko, especially po si Maris tsaka si Jam, humihingi ho ako ng tawad sa dalawang babae. And sa mga lahat po ng mga nadamay ko din po. Yun lamang po. Sorry po ulit. People are so quick to look for evidences ng pagsisinungaling right after all these apology videos ha. But there is something that I wish to discuss. Thoughts. Okay, ayan ha. Pakinggan nyo ako maigi. Medyo conspiracy theory na tong next part na to, no? Kasi yung back end na ng kwenta to. Yung management, PR. But I just want to be insightful and get into the idea of this whole fiasco. Yung bang mga desisyon dyan sa management. May nagsabi, why do I feel like the management obviously chose to save Marissa's career?
And this guy right here is obviously upset about that as if he is forced to take everything. Kayo nang bahala humusga. 22 seconds, sabi niya, yun na yun? Your eye says it all na parang may binabasa pa. Nauna pa talaga yung mention ng name ni Marie sa apology as if she's the priority here. The disrespect is deafening. Yet the apology didn't even make a sound. Hindi man lang na-acknowledge yung damage and sincere apology sa ex na sobra mong nasaktan to think ang tagal mong naka-live-in. It's not just about the words. It's about owning up to the pain you caused, showing genuine remorse, and respecting the person you once shared a life with. This entire thing feels hollow and calculated. Sa tingin nyo ba, kalkulado ito ng management? Kayo nang bahala dyan na hindi ko masasabi yan. Wala tayong pruweba dyan eh. Although may mga feelings din ako gano'n, kayo nang bahala dyan. May isa pa nagsabi, Anthony Jennings, say goodbye to your career because clearly ABS-CBN is doing everything to save Maris and pin everything on you. Ito yung mga bagay na curious ako, kaya gumawa tayo ng pangatlong video about this. I guess this is because kung totoo na niligtas man sila ng ABS-CBN, napakadaling magligtas ng lalaki. And many times, sa lahat ng hinahandle ng ABS-CBN, no? Lahat ng artista, hindi lang ABS-CBN, pag may mga cheating, yung mga lalaki, buhay na buhay ang career. Oh, hindi na ako magbabanggit, pero alam nyo na yan eh. Diba? Parang wala lang nangyari sa kanila, tuloy-tuloy na nagka-shota pa, nagka-asawa pa. Ang dami nila at buhay na buhay. Nasa prime time, may mga hino-host, nandyan pa rin sila. Pero pag babae magbabanggit na tayo, sila Maricar Reyes nga, Katrina Halili, talagang lulubog at lulubog. Which brings us to our question of the day. Mag-like, subscribe at notification bell kayo. At promote ko lang din po yung aking Instagram. Napakarami po nagme-message sa akin about this. Kaya pinagbibigyan ko po kayo. So thank you po. May 1,000 Gcash giveaway po tayo. Sagutin nyo. Medyo insightful yung ating question of the day ngayon. Para tapusin na rin natin tong kwentong to. Hindi ko pa tinatapos. Baka may mangyari pa, but hopefully this is the last content that we will make about this issue kasi gusto ko na mag-horror ulit. Okay, eto na. Sa tingin mo ba, mas harsh at hindi nagpapatawad ang Pilipinas sa mga babae pagdating sa usapin ng cheating? Na pag lalaki ang gumawa nito, parang wala lang at hindi sila nananagot sa kasalanan. Ang gamit nga na word, diba? Given na ito pag lalaki. I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang aking kwento.